Hello mga B! Madami sa inyo ang nagtatanong kung paano ko ginagawa yung chimichurri na always present sa mga baon ko. Finally ay sinipag na ako to share to you how I do it. Kailangan mo lang ng maraming cilantro or coriander or wansoy. Nabili ko lang ito sa palengke pero mabilis itong maubos kaya dapat ay maaga ka para makakuha ka ng fresh batch. After mong hugasang maigi yung wansoy, isabay mo na ding linisan yung basil. Hindi ko alam kung anong specific variety ng basil itong nabili ko. Sinabi ko lang sa tindero na kailangan ko ng basil. And I simply trusted her nung inabot niya sa akin yung pinamili ko. Again, sa may Baguio vegetable section ko din ito nabili. After hugasan yung mga herbs, pinaghiwalay ko lang yung stalks, leaves at roots ng cilantro. Make sure na walang natirang lupa in between the stalks. Huwag nyo din itatapon yung ugat ng wansoy kasi pwede itong gamiting aromatic sa mga marinades nyo. Gagamitin ko itong handheld food processor na nabili ko lang din online. Actually, free lang siya nung 3-in-1 grinder, slicer and crusher na ginamit ko sa paggawa ng carrot salad. Una kong gagawing pinong-pino itong basil. Mabilis ko lang itong i-prepare dahil napaka-convenient nitong kitchen tool na ginagamit ko. After a few times na hinila-hila ko siya, pwede na yung basil. Napakabango talaga ng basil. Isa ito sa aroma na gustong-gusto kong naaamoy. Sinet aside ko lang siya sa isang malaking container. Nag-pause lang kami sa meal prep namin kasi maghihiwa daw si mama ng langka dito sa kusina. Galing ito sa farm ni na Ate Bennett. Next ko namang i-chop itong mga cilantro. Isinamon ko na yung buong stalks and leaves nito kasi malambot naman yung tangkay nito as compared sa basil na medyo fibrous. Napapadali talaga ng kitchen tool na ito yung pagmi-meal prep ko. Additional arm workout na din itong pulling motion ko kaya my arm muscles are very happy right now. Si John naman ang inassign kong mag-prepare ng mga bawang at sibuyas. Maganda ang tag team namin kasi may division of labor. After mabalatan at mahiwa-hiwa, nilagay na namin yung bawang sa food processor para ma-chop din ng pino. Sa point na to, medyo nangangalay na yung mga braso ko. Kaya tumutulong na din yung nguso ko just to get the job done. Ihinalo ko na yung chopped garlic sa cilantro at basil para maisunod ko ng hiwain yung sibuyas. Pinakaayoko talaga maghiwa ng sibuyas kasi kahit na hindi ko ito hiwain manually, papaiyakin ka pa rin ng vapor galing sa chopped onions. Mas malala pa yung luha ko dito kesa nung ma-heartbroken ako for the first time. No joke B, parang nasusunog yung mga mata ko sa sobrang sakit at hapdi. What a very unpleasant experience for my eyes. Next kong ipe-prepare itong mga lemons. Nabili ko ito ng 100 pesos at 8 pieces na ito in total. Mura na daw yon, sabi ni Kuya Tindero. E di okay. Next ay maglalagay na ako ng maraming olive oil. Tapos magdadagdag na din ako ng Himalayan salt pampalasa at kaunting black pepper. Pipiga-pigain ko na din isa-isa yung mga lemons. At para more acidity, lalagyan ko din ito ng apple cider vinegar. Kailangan natin ng acidic environment para mag-break down yung mga fat molecules. After itong mamix ay ibubuhos ko na ito sa basil and cilantro. Disclaimer lang po, hindi po ako chef or graduate ng culinary school. Kaya kung may mali man akong step na nagawa or out of place na ingredient na naisali dito sa chimichurri recipe ko, please wag nyo na po akong kuyugin. Version ko po ito ng chimichurri. Kaya hayaan nyo na. Hindi naman kayo ang kakain niyan, di ba? After ma-coat lahat ng dahon-dahon, pwede na itong i-store sa ref. Masarap itong i-partner sa kahit anong pritong pagkain. Pwede din dito sa mga sabaw-sabaw para ma-elevate yung flavor profile ng instant noodles nyo. Yun lang.